Kapapasok ko lang na balita, 10 mangingisdang Vietnamese inatake umano ng mga barko ng China kung saan 3 sa mga ito ang nabalian ng braso at paa habang nasugatan naman umano ang iba pa. Ang nasabing insidente ay sinasabing naganap nito lamang September 29 kung saan ayon sa mga mangingisdang Vietnamese ay pinaghahampas umano sila ng mga tubo ng mga Chino na naglalarawan na sinampa nito ang kanilang mga kahoy na barko. Kaya naman mariing kinundina ng Vietnamese Foreign Ministry ang law enforcers ng China na umatake sa mga mangingisda nila. Bukod pa riyan ay ninakaw pa umano ng China ang mga isdang huli nito na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar at kinuha pa ang mga fishing equipment nito. Ayon sa ulat ay 2 barko mula sa China na may lulang 40 katao na may mga tubo ang umatake sa bangkang kahoy ng mga Vietnamese na mayroon lamang lula na 10 katao kung saan naganap umano ang pag-atake ng China malapit sa Paracel Islands. Samantala ayon naman sa China's Foreign Ministry, ang Vietnamese boats umano ay illegal na nangingisda sa Paracel waters at walang permiso mula sa gobyerno ng Beijing kaya't nagsagawa umano ng profesional na hakbang ang China at sinabing wala umanong nasaktan sa operasyon nila. Sa madaling salita ay itinatanggi ng China ang pag-atake sa walang kalaban-labang mga mangingisda mula sa Vietnam. Subalit nito lamang August 28, 2023 ay mapag-aalaman natin na winater cannon din pala ng China ang bangkang pangisda ng Vietnam na sumira sa bangka nito gaya ng pagkasira ng AFP supply vessel noong winater cannon din ito noon ng mga Chino. At sa insidente ngang ito ay 2 mangingisda naman sa Vietnam ang nasugatan. Bukod pa rito ay ilang bangkang pangisda din mula sa Vietnam ang nagrereklamo sa pangaharas sa kanila ng mga Chino kung saan ang isa pa nga noong 2020 ay binangga pa umano ng China hanggang sa tuluyang lumubog ang bangka nito. Subalit kung mapapansin natin ay malalayo ang pagitan ng petsa ng pangaharas ng China sa mga mangingisda ng Vietnam dahil sa bawat agresyon ng China sa mga ito ay nirerespondihan ito ng Coast Guard ng Vietnam. At sa tuwing maglalapit ang barko na magkalabang bansa ay hindi na magawa ng China ang pambabangga o pangwawater cannon nito dahil alam nitong matatapang ang pamunuan ng tanggulan ng Vietnam kumpara sa tanggulan ng mga Pilipino. Sa madaling salita, ang China ay nagagawa lamang harasin ang maliliit na bangka mula sa Vietnam kapag wala itong kasamang barko mula sa kanilang tanggulan. Samantala sa Pilipinas ay ang mismong barko na ng PCG at AFP ang binabangga ng China at wala man lang magawa ang ating tanggulan kung hindi ang ipatupad ang maximum tolerance na hanggang langit ata ang maximum nila. Kaya naman hindi malabong sa mga susunod na panahon ay ang mga mangingisdang Pilipino na rin ang sampahan ng China dahil bukod sa walang magawa ang ating tanggulan laban sa kanila ay tiyak na mas lalong walang magagawa ang ating mga mangingisdang bangkang kahoy lang ang dala. Ganito kagarapal ang mga Chino at ganito naman kahina ang tanggulan ng bansang ito. Samantala ang videong ito naman nakuha noong Mayo ng 2023 ay video kung saan pinalalayas ng Vietnamese Coast Guard ang Coast Guard ng China dahil alam ng China na malaking problema lang para sa kanila kung tatapatan nila ang nooy na subukan na nilang tapang ng mga Vietnamese laban sa kanila. Samantala ang Pilipinas, nakilala noon bilang isa sa may pinakamahuhusay na sundalo, ay tila kinikilala na lang ngayong punching bag ng mga piratang Chino. Samantala sa magkaibang ulat naman ay opisyal nang naihalal bilang bagong punong ministro ng Japan si Shigeru Ishiba kung saan base sa aking pagsasaliksik, si Ishiba ay may tuturing na isa sa pinakamahuhusay na strategist ng Japan na nanungkulan rin noong 2007 bilang Minister of Defense ng bansa. Ang kanyang layunin ay mabalanse ang kooperasyon ng US at Japan pagdating sa seguridad ng 2 bansa kung saan nais ni Ishiba na payagan din ng US na magkaroon ng istasyon ng Japan Self-Defense Forces sa ilang mga base ng US sa Guam at iba pang mga bansa sa Asya. Dahil ayon kay Ishiba, ang bawat kasunduan ng mga bansa sa Asya ay tanging kasunduan lamang ng mga ito para sa US. Kaya ang nais mangyari ni Ishiba ay isulong ang paglikha ng alyansang kahalintulad ng NATO sa Asya. Subalit para kay Joe Biden,
ay hindi umano nila ito nakikitang makabubuti para sa rehiyon at sa halip ang kanilang plano ay palakasin lamang ang bawat kaalyado ng US laban sa mga banta sa Pasipiko. At para sa aking sariling opinyon, iyan ay marahil kung magkakaroon ng alyansa sa Asya na gaya ng NATO ay hindi na magiging ganoon kalakas ang impluensya ng US sa Pasipiko dahil nga ang Asian NATO ay para lamang sa mga Asyano at hindi kasali ang mga Amerikano. Kaya naman isinusulong ni Ishiba na lumikha na lamang ng panibagong alyansa sa Pasipiko kung saan ang bansang nasasakop nito, kabilang ang US, ay tatawagin ng Pacific Alliance kung saan ang mga bansang kasali ay dapat obligahing ipagtanggol ang bawat isa laban sa banta ng China, Russia at North Korea. Sa madaling salita, bagamat kahalintulad pa rin ito ng NATO, ay hindi na ito magiging limitado para sa mga Asyano, kaya't ang Pacific Alliance na nais isulong ng bagong punong ministro ay tiyak na lalong magpapasakit sa ulo ng komunistang partido. Sa paraan kasing ito ang pag-atake ng China, saan mang bansang kasapi ng alyansang ito ay magsisilbing pag-atake na ng China sa lahat ng miyembro at sa paraang ito ay makatitiyak ang lahat na tutulong ang lahat ng kaalyado sa Pasipiko upang supilin ang kahangalan ng mga piratang Chino. Ayon sa iba, si Shigeru Ishiba ay hindi gaanong malapit sa US dahil sa layunin nitong nagpapahiwatig na hindi ito kontento sa mga nagiging kasunduan nila sa mga Amerikano at si Shigeru Ishiba ay nagpahayag na mas bukas ito sa pakikipag-ugnayan sa China kumpara sa mga nakaraang punong ministro nila. Subalit kung iisipin nating mabuti, ang pagiging bukas ni Shigeru Ishiba para sa China ay naglalayon lamang na balansihin nito ang kanilang ugnayan sa pagitan ng US at China kung saan sa paraang ito ay malaki ang tsansa na mapipilitan ng US na gumawa ng hakbang upang mas makontento ang punong ministro sa mga kasunduan nila. At kung magtatagumpay si Shigeru Ishiba sa layunin nitong lumikha ng alyansa sa Pasipiko na may layunin gaya ng NATO, ay tiyak na mahihirapan na ang China na maliitin pa ang mga bansa sa Asya. Kaya't kung ako ang tatanungin, ay hindi ako naniniwalang mas pabor sa China ang bagong punong ministro dahil ang mga layunin nito ay may layuning pigilan ng agresyon ng mga demonyo. Sa katunayan, bukod sa pagnanais na lumikha ng alyansa sa Pasipiko ng bagong punong ministro, ay iminumungkahi din ito na ibahagi ng US sa mga magiging miyembro nito ang kanilang mga nuclear na sandata upang mapigilan din ng bawat bansa ang pagkabahala sa banta ng nuclear weapons ng China, North Korea at Russia. Kaya't maituturing na mas may epektibong pamamaraan ang bagong punong ministro laban sa banta ng mga piratang Chino.